At ang iyong alaala ay magiging higit-higit sa aming dadalhin habang kami ay nabubuhay. Na maglalakbay sa buhay, sana ay magkaroon ka na ng kapayapaan sa iyong bagong tahanan at tandaan mo na ikaw ay mahal na mahal namin. I love you, Ate. Nais po din po namin magpasalamat. Kuya Buhit, maraming salamat sa iyong pag-aalaga at pagmamahal sa aming kapatid. Kami ba may pagkukulang? Pero kayo ang kumulong ng inyong mga kapatid. Maraming salamat sa inyong pagmamahal. Thank you ng marami. Sabi nga ni Ate Helen, I love you all. Mga kapatid ko ay kinariyan na magsalita dito. Kanya si Kuya Ray, si Ate Rita, si Glenya, si Leo, binigay niya sa akin. Kuya Ray, magkakataon din na po na nakapagpaalam. Magkakataon din na po na makapagpaalam kay Ate Helen. At ito na yung huling gabi, huling lamay, huling mga sandali na makakasama natin siya. Kaya samantalahin na natin na makapagpaalam at makapagpasalamat sa kanya at may paayag sa kanya yung ating pagmamahal. Boyet ko. Sino pang gusto magpaalam, Helen, kapatid namin, mahal ka namin. Sorry na. Hindi kita nalagaan ng matagal. Sorry. Kasi sinarin ang mga hinipat mo. Sorry. Mahal ka namin. Mahal ka ng mga hinipat mo. Bayaw lahat sila. Hindi ka namin makakalimutan kung habang kami ng buhay. Magkasama na kayo ni nanay si tatay. Nagtayan mo yung mga anak. Pagkadala sa kanila. Marami nagmamahal sa mga anak mo. Kaya pa, hindi ka na mahirapan.
First of all, gusto ko lang po salamat kay Mami kasi from the start, from the very beginning, sa puso ko na siyang napaka-very supportive na po kakapatid, and sa every graduation, hindi siya nawala, namin natin sa palakyan, sa pagbaba, po siya until from elementary hanggang college. Ay, although college, so please, until elementary, may akit niya naman kami sa pagkagabi na. And then, ang maalala ko lang kay Mami is yung pagiging maalalahan sa mga anak niya, kapit niya, sa mga ipag niya. Ang most memories ko kay Mami ko is every time na malayo yung field ko and medyo matagal ako doon sa lugar na yun, palagi siya mag-chat na tuwing umaga, pagbubangon, sabihin niya sa akin, kamusta dyan? Alam, sabi ko, nirabay ko na, okay lang naman, tapos kayo dyan, kamusta dyan? Ikaw, kamusta yung karamdam mo? Tapos sabi niya na lang po, okay lang din, okay naman. So sabi niya, ang last sabihin niya, palagi ako mag-ingat. Yun nga. And so, kay Mami, yun, ang maunahan ako sa kanya po is yung pagiging mabait niya talaga, pagiging maunawain niya. Especially sa mga kapatid namin, sa mga talaga po sa akin na simula nung maliit pa ako talaga is napakakulit ko na po nun. Naalala ko nung maliit pa ako nung nasa Sacred Heart pa po ako is every time na susundin niya ako po sa bahay kapag ako po kasi dati kapag kami nakita akong laruan na gusto ko tapos na hindi niya mabigay, hindi niya mabili, maglulupagin po ako sa yun po yung pinanganalala ko. Tapos ayun, hanggang sa and one time din naalala ko nasa, hindi ko sure kung sa Cavite o ito or ano. Palagi po kasi akong gala, nung bata pa ako maliit, kung kanina ako sumasama. And one time, ang tagal kong bumalik sa bahay, hinahanap nila ako ni Lola po at nagtatawag sila, rap-rap, asan ka na, gano'n. Ay, doon po kami sa parang bukid noon, naghuhuli kami ng gagamba. Yun lang po yun. Kaya, so, kay Mami, sobrang very thankful kasi sa lahat-lahat, andyan siya palagi, lahat ginawa niya para sa aming kapatid, kay Daddy, and lahat ko siya nagkulang, lahat naman yan binigay niya, and then, so, tapos, kay Daddy naman, gusto ko din mag-thank you kasi salamat kasi from the start na nagkasakit si Mami sa simplot nandiyan ka para sa kanya. Alam ko pagod na pagod ka na sa kanya ng mga nakaraang pero kahit ganun pa man, hindi ka pa rin tumigil talaga si Mami. Alam ko minsan nag-aaway kayo kasi parang si Mami ayaw niya na ng pagkain minsan naghanap siya ng gusto niyang food, pero naiintindihan ko naman po kasi kahit ako na minsan pag nagbabantay sa kanya, tuwi-uwi ako, yung di ko rin po kasi maiwasan yung sobrang pagod, tapos kapag si Mami po kasi pagka nahiga siya, pabalik-baliktad siya, paulit-ulit po, and then habang minamassage ko siya, minsan sa sobrang pagod ko na parang tawag doon, parang
umunti yung patience ko na minsan sabihin ko siya na totally baliktad ka, bumabalik ng iba. Pero, ayun, dahil before naman ako matulog and then, bumabawi naman ako sa anak kinabukasan. And, yun, for the past, pinipilit ko din na hanggat wala akong field na office lang po ako, at uwi ko, sinasalit ko talaga na ako yung magbabantay para mapalitan ko si daddy. Para makatulog naman siya. Alam ko yung tulog ni daddy. Parang minsan, hindi na siya nakakahiga. Parang the whole day, almost 24 hours. Kaupo lang siya. Ang tulog niya na po is nakayuko na lang. So yung pag-office lang ako and may nakakawi ako sa bahay na maaga, 6 p.m. Then 7 p.m. start na ako na yung papalit kay daddy. Pinapatulog ko na po siya. Tapos, hanggang maaari, gusto ko sana yung tulog niya is 3 hours, 4 hours. Yun to. Minsan, umaabot ako hanggang 1. Si mami, alam niya naman na naintindihan niya yung word ko. Para gusto niya mga 11, 12, pinapagising niya sa akin. Pero minsan, kahit sabihin niyo mami, hindi ka naman naging si daddy. Para kahit paano, mahaba-haba po yung tulog niya. Ayun, may mga times na gano'n na nakikita ko ni mami ng 1 a.m. natutulog na po ako. Tapos kinabukasan, papasok ako ng 4 a.m. Kahit mag-chat siya bigla. Ato pala ng pasok mo, hindi mo sinabi. Sabi ko naman, okay lang po yun. Basta makatulog si daddy, nabantayan ko pa rin siya kahit paano. And, so, yung pinakamaligasi na may iwan namin para sa akin is, yun nga, yung pagiging maalalahain bawat isa sa mga kapatid, sa anak niya. Yun yung pinakang naman ako sa kanya na hanggat maaari, yung bawat isa is may I care. Kumbaga parang may ko sa kanila. And, yun. So, lastly, kung papasalamat ako, I want to thank, first of all, is si Mami sa lahat. Kasi, from the very start, siya naman po talaga pinakang maraming na tulong. Especially sa mga kailangan, financially, siya po talaga yung muna. And then, for, kina, Tita Chi na palaging bumibisita sa family na Tita Johnny na palaging bumibisita na alam pa naman tinatry nila na kahit sa weekly, kahit paano once a week, mag-visit na naman sa mga weekend. And then also kay na Tia Zina na lagi bumibisita kay mami. Ganun din saying na they try their best po na talaga magbisita nila sa mga sobrang busy nila. Alam kong busy po sila lahat. Pero yun, natry po nila kay na Tita Jenny na palagi po nandyan sa mga anak niya, especially kalagian na kapag may kailangan po kami, talagang tutulong sila, magbibigay. And then kila Tita Aida, thank you po sa supplies mo ng barley ni Mami. Alam ko po na ikaw po yung nagbibigay mo sa kanya, and then also doon sa isang gamot. And then kaya na Tita B po, thank you din po. Alam ko po na pagka kailangan ng bisita, and then you try to visit her naman kahit sa panandayon po na pagmaga po kayo. And then so tumipicture na lang po sa alam ko naman po na just to make it clear na lang po na kay Mami naman po is wala naman siyang tinitimbang na kung sino yung mas naano or what. Basta ang mahalaga sa kanya is lahat po tayo nandito, yung presence natin. Thank you po kasi lahat tayo dito is nakarating ng safe. And sa kailan dito, tita, sa side ni Mami, thank you po kasi kahit pa paano ginawa niyo para makakawin po at makapunta makita si Mami.
sa huling. And yun po, especially din po sa Kuya Rudy na anong mga bus ano po na kailangan namin ng oxygen, siya po talaga yung lagi nag-aaral kay mami nun. Lalo na kasama din yung mga kasama. Alam mo, nakikita po minsan na si Kuya Rudy pag nag-aatid ng oxygen tank, siya lang po or may kasama siya isa na nabubuhat ng oxygen tank para kay mami. Tapos, so yun po, kung meron man ako nakalimutan at sa mga kapatid pa na hindi ko naman ito, maraming salamat po. So, gusto ko pong magpaalam sa inyo. Pero, Ang pinaka maalala ko kay Mami pag tuwing may pasok kami, siya lang yung hahanda ng mga bako namin. Siya yung nag-prepare lagi ng mga kailangan namin sa school. So, super supportive niya sa amin. Simula bata pa lang kami, sila ni Dagi. Tapos, ang pinakagusto ko kay Mami, sobrang haba ng pasensya niya sa lahat. Sobrang bait yung tao. Hindi ko na-expect na magiging ganyan siya. Para sabi ko, hindi niya deserve yan. Hindi ko na magiging ganyang kalalayan sa kanya. Sobrang bata pa ni Mami pero hindi ko na-expect na nagiging pala natin mag-ilan sa kanya. Baka na-expect ko pa ang gusto ko kahit umabot siya ng December, Christmas or birthday niya para makasama naman namin siya. Pero hindi na talaga kinaya ni Mami. Ayun yung lagi kong dinadasal kahit hanggang December lang. Pero alam ko naman na hirap na si Mami kasi lahat din ng nangyayari sa kanya ng business ko. Lagi siya nagsasabi sa akin na nahirapan na siya, hindi na niya kaya. Pero pinipilit niya lumaban araw-araw. Pinipilit niya lumaban para sa amin, para kay Daddy. Kasi natatakot siyang iwan kami. Mga mag-aalaga sa amin. Pero nung huli sa dali niya, parang inaksak na lang din namin na okay lang. Sabi namin na okay lang, kaya na namin. Sabi ko na aalagaan ko si Dave, mga kapatid ko at si Daddy. Parang ako na din yung magiging nanay nila. Parang ako din talaga yung pangalawang nanay. Simula nung nagkasakit si Bobby, ako lahat magagawa sa bahay. Alam ni Mami na pagod ako. Nasasabi ko minsan sa kanya. Kasi wala akong pahinga. 6 days lang pa, 6 days pasok ko. Kasi Sunday lang ako available lagi.
Gusto ko lang din po mag-thank you sa mga tita ko, sa mga pinsan ko na tumutulong kay Mami, lalo kay Mami Honor. Sobrang supportive niya kay Mami financially talaga. Sinabi niya kami kinakakita, buti kapatid. Kami lahat, si Mami, si Daddy. Sobrang concerned ni Mami kami lagi. Kaya, si Johnny, Tachi, thank you po kasi kapag may emergency si Mami, nandiyan po kayo agad. At pati po na Gian, Joey, thank you. Pinapuntahan niyo din agad si Mami, si Abida din, Tito Mark. Thank you kasi kapag wala kami tatlo sa bahay na mag-aasikaso kay Mami. Nandiyan agad kayo para sa kanya. Yung mga times na hirapan siya, nandiyan kayo. Pinatia Jenny, laging nakasupport din. Thank you, June. Tita V, Tia Aida, thank you po sa inyong lahat. Tia Ellie, Tia Oli, thank you po sa pagsuporta kay Mami. Sa lahat po, Tita Emma, Tito Leo, Tita Belen. Thank you kay Tita Belen kasi pumayag siya mag-stay sa amin na maalagaan si Mami kasi isang buwan. Tita Rita, thank you sa pag-alaga kay Mami kahit saglit lang. Kay Tito Ray, pagpunta dito kahit sobrang layo niya. Thank you po sa inyong lahat sa pagpapahal kay Mami. Parang tinurin niyo din talaga siyang parang kapatid niya. Ito na yung Tita Michelle, thank you din po sa pag-support kay Mami. Sa pagdala po ninyo kay Mami lagi. Una po, gusto kong magpasalamat sa mga tao nandito at mga wala po dito dahil alam ko kung wala dahil sa tulong ninyo, hindi po namin maayos na may tatawid sa inyo hanggang Pasko. Si Mami, alam naman po natin lahat. Walang masamang isa niya. Napakabait na tao. So, hindi naman po natin lahat ine-expect na darating sa point na nandito tayo lahat nagtitipon para yan din siya sa kanyang huling hantungan. So, siguro ngayon, pasalamatan na lang natin siya dahil for almost 10 months, lumaban po siya para sa atin lahat. Alam mo po, okay na natin yung fighting spirit ng Mami. Lagi siyang narinig naman natin yung mga daing niya, yung mga pain, sakit ng likod niya, yung leeg niya, yung ulo niya daw po masakit. Lahat actually masakit. Pero despite the pain, every day, for the past 10 months, gumigising siya, kumakain siya, umiinom siya, kinukumusta niya kami. Walang araw na wala kami sa isip. Kahit nagtatrabaho kami tatlo, lagi po siyang nandyan para sa amin. Mag-remind na makakabait, kumain. Alam ko, namimiss ni Mami yung mag-alaga sa amin. Kasi simula nung nagkasakit siya, nawala sa kanya yung role ng pagiging nanay.
yung mag-aasikaso sa bahay, magluluto, maglilinis. Pero alam ko, lahat ng yun na-appreciate ni Mami kasi si Daddy, yung tumayong nanay na rin namin. Tapos si Ate, Kuya, hindi po nagpapaya dahil bahay pa din, tahanan pa din yung inuwian namin. Buo pa din kami. Siguro, kay Mami, mamimiss ko yung mga grocery runs. Alam ko, paborito niya yung pag-grocery kasi every week, simula nung bata kami, salitan niya kami dinadala sa grocery. Nga lang ngayon kasi syempre simula nung nagkasakit si Mami, hindi na namin magawa. Yun, namimiss ko yun. Lalo na ngayon kasi kaya na namin bumili ng mga gusto niya. Pero hindi nagtagal. Siguro ngayon, make sure na lang namin na yung ref namin may laman, puno, para kay Mami. Tapos si Mami, parang never pang nagalit ng tuluyan sa amin lahat sa buong family. Thank you kay Mami kasi napakahaba po ng pasensya. Tapos, very understanding si Mami sa lahat. Hindi man kami madalas mag-usap or mag-share ng mga nangyayari sa amin every sa lahat ng experiences namin sa buhay. Pero alam ko si Mami very proud, very supportive sa kahit na anong gawin po namin. Kay Mami ako unang nag-out, buti na nga lang po at tumago. for 3 years, nagka-jowa pa nga ako. Ayun po. Siguro Mami, alam ko never ako naging perfectong anak. Napakarami kong kulang pa. At alam kong hindi ko na kaya ama, pero susubukan ko ulit. Para kay Daddy, kila Mami, lalo kay Dave. Yun yung pangako natin na hindi namin siya papabayaan. Salamat po ulit. Yun na lang siguro yung aking huling sasabihin sa lahat ng tao nandito, lalo dito kay Mami Honor po. Tapos yung mga nasa Batangas at Mindoro, alam kong nakikiramay pa rin kahit wala po si Ganito. Mami, mahal ka namin. Alam kong napakasakit, napakahirap nung pinagdaanan mo. Pero salamat kasi nag-stay ka for hindi man isang buong taon pero nandun ka kaya para sa amin. Thank you po. Galing pumili. Ako sila magsili. May stress pa. Dito ba ito? Walang puro sipon. Yes.
Hello. Abel, tawa ka pa dyan ngayon. Hello. Hello. Bakit ba ka? Wala na, wala. Hello. Eh, dito nga net. Ikaw na yan. Hello, hello, hello. 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 Ang supportive talaga. Mamaya, mamaya. Hello. Hello. Ayan. Kanina nung nandun ako sa labas, kapapasok ako dito sa pinto, si Trisha ay sumalubong sa akin. Sabi niya, Specialty namin best sa friend mo Pampanga. si Mami Helen. Sabi niya sa akin. Best friend ko na, bestie. Kasi siguro kanina nakita niya ang dami namin pictures. Pero totoo yun, parang matawag dito. Kami na kasi dito yung magkakasama. Si Ate Che, si Ate Jenny. Pagkasama palaging kumain. Kaya sabi ni Ate Rita kanina, puro pagkain yung nasa harap niya sa mga pictures. Doon kami masaya. At nandun yung memories talaga. So, nakakalungkot lang. Parang kailan lang nagkukulitan. Tapos yun, hindi na pwede agad. Yung nagpunta kami dun sa bahay ni na ate, nandun pa siya doon. Tapos isang linggo, hindi naman ako dumalaw. Yung wala, hindi na siya nakakalakad. So, sabi ko, bakit gano'n ang bilis? Tapos simula nun talagang hindi na nakasama sa mga lakaran hindi na nakakapag-sharon. Kasi palagi kami, pagkakaalis, sharon. Ang ginagawa na namin ngayon, siya ang pinag-sharon namin, dinadalhan namin. Ang naano ko lang doon, kung iisipin natin yung buhay, kasi parang nakita ko siya, lakas-lakas niya. Tapos, dumating yung time, kasi sinama pa nga namin siya sa bahay nung nag-take out. Hindi na siya umakyat, hindi niya kaya. Tapos nagpunta kami ng SM. So parang tuwa-tuwa kasi kami nun dahil may blessing. Tapos, hindi rin nahihirapan na siyang lumakad nun. Pinahiram ko siya ng tsinelas ko na medyo mas kasi medyo mataas yung tsinelas niya. Tapos, makita mo yung talagang nakita ko yung deterioration ng katawan, physical. Pero, alam kong nandun pa rin yung spirit na napakabait niyang tao. Talagang kami, wala kaming parang pinagkaanuhan. Yung tawag dito, yung parang pinag-awayan, gano'n, kundi yung utot. Kasi one time sabi niya sa akin, ano ba yan, di ba? Bakit? Eh, hindi naman talaga ako yun. Yung pala yung katabi ko. At talagang tawa kami ng tawa, pero hindi talaga ako yun. Yun lang, ganun lang mga kulitan. Pero yun nga, sabi ko, grabe yung buhay ng tao. Parang lahat hindi mo inaasahan.
yung nangyari sa kanya ay pwedeng paalala talaga na mag-ingat tayo sa ating mga sarili. At alam mo yung may time na yung pag dumadalaw kami doon sa kanila, ang linaw ng isip niya na alam niya mahilig ako sa kape. Sasabihin niya, ay, magkape na kayo dyan. O, nandun sa cabinet, meron doon. Alam niya kung nasaan. Kahit hindi naman siya talaga nakakakilos na. Tapos sasabihin niya, oh, may dyan, may nilaga dyan, kumain na kayo. Ganon palagi. Pagdadating kami. So, nakakamiss lang yun. Pero, yun nga, kahit may dadating pala yung time na kahit malinaw ang isip natin, lumalaban tayo sa isip natin. Pero yung katawan natin ay bumibigay na. Wala na tayong magagawa. Pero, yun nga, tama yung mga sinabi ng mga anak niya. Napaka-understanding, napaka-bait na tao, na parang isipin mo, bakit kailangan niyang pagdaanan yung mga ganong paghihirap. Naisip ko na lang, maaaring ito'y sakripisyo, hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa mga taong mahal niya. Yung sacrifice at paghihirap na nangyari sa kanya, malamang marami tayong realizations. At yun, alam ko na kahit sa sarili ko, may impact. Talagang may dating, kumbaga, may epekto. And I hope makita natin yun. Not only yung sa physical aspect na, kundi yung sa spiritual aspect din. Ayun. So yun lang, ang dami kong talagang memories with her kasi alam niyo naman dito na tayo, kumbaga madalang din naman siya na lumayo. Kumbaga dito na kami magkakasama. And yung mga memories na yun, hindi mawawala yun. Nandyan pa rin lang. At sabi nga doon sa kanta, hindi kita malilimutan. And yung last word niya sa akin, talagang tumatak na talagang balong ang luha ko. Kasi pagdating ko doon, sabi ni Monique, Tia Bina, tinatawag ka ni Mama. Hirap na po siya. Ni Mama. Ayun. Tapos pagdating ko doon, alam mo yung malabo na kasi mata ni ate. Pero wala siyang salamin ng time na yun, Pero naaninan niya ako, tapos tinawag niya yung pangalan ko, tapos sabi niya, love you. Ay talagang hindi mapigilan, pati uhog tumulong. Kasi for someone na parang maalala ka, diba, sa last moment ng buhay niya, something talaga yun na worth remembering. Kaya thank you, ate. Sana ay masaya ka na sa kung nasaan ka man ngayon. Alam ko rin na parang ayaw pa rin yung lumisan. Pero na-feel ko rin nung last day na tinanggap na niya yung faith niya para sa ikabubuti ng lahat. Yun lang po. Maraming salamat. Ang magtatawag, Ate V. Ikaw muna. Tawagin mo si Ate Amy. Tapos si Ate Amy ang tawagin niya. Ito muna, si Ate Pitch mo. Ate Pitch mo. Ikaw muna. Ikaw muna. Ate Pitch. Ganito talaga ako hirap na hirap kasi okay na akong magpamak.
Nakita ko na yung mukha niya. O yan, si Ate Amy sumunod daw. Abang agaw na ba? Ate Amy sa'yo sumunod. Agaw ni Ate Amy ng mic. Hawakan na sa may kapangagaw ng bike yan. Natakas din. Ay, Amy, bawal. Pasyal daw siya sa labas. Good. Ate, pili mo lang yung magsisharo. Walang mic, walang sound. Yan. mo, te. Hindi, te. Itaas mo yung wire. Nanginig na kasi. Hello. Ganun sa itaas mo. Ano pa? Hindi naman mapapapalisin. Hello, hello. Hello. Wala na lang mic. Hello. Hello. Magkaptik mo. Hello, hello. 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 Sa wire siguro. Hello. 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 Ate Fish, ginanong ko yung cord. Hinawakan mo pataas. Ginanong ko ni Tia. Hello. Ayaw talaga. Ganyan ang hawak mo. May gagalit pa. Pwede lumawag ka sa iba. Kanya na hawak ko. Bakit si Aida ka? Hindi ng video, nilagyan ko pa ng background, di ba? Yung nakakaiyak.